Si Pangulong Marcos ay salamat po daw at hindi malubha ang kanyang karamdaman. Ano ang sabi ni Pangulong Marcos kahapon? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. Oo, maayos na. Verti something like kuliti something. Oo. Yung kanyang sagot. Verticulitis. Diverculitis. Sa ano yata ito? Sa may kinalaman sa tiyan na nararanasan daw ng mga may edad na. Yun ang sinasabi. Sinasabi po daw, ang cause nga nito ay edad and stress. Diverticulitis. Yes, opo. Diverticulitis. May portion ng kanya pong intestine na sumasakit. Well, salamat po Mr. President at kayo po ay hindi ho naman malubhayan at kayo po ay na-discharge siya daw sa ospital. Okay. Sige. Alabas So, na. thank you. Salamat po. Pero sabi niya, ang isa sa mga dahilan, stress. Tama. Mr. President, sana nanonood ko kayo ngayon. Ito panibagong stress to. Kapag ito sumabog, stress ito. Kapag ito talagang sinuyod mo kung sino ang pinagmumulan nitong racket na ito, may stress ka. May stress ka. Opo. Kasi mga may pa... Ay, mamaya papaliwanag ko kung ba't naging racket ito ha. Kasi kung ito'y maayos, hindi nila i-atras yan. Ipaglalaban, hindi eh. Inatras na po nila. In fairness, naglabas na po ng memorandum. Meron akong kopya ng memorandum na inilabas nila to implement. Alright, ngayon may nagreklamo doon sa naturang opisina, pinaabot sa atin, and then atin pong diniscuss nung isang araw, pahapyaw lang. So ngayon po, nag-issue ng memorandum, pinahihinto. Nakita nyo na. And then, sabi daw, medyo pag-aaralan pa, etc. Pero mamaya, ipapaliwanag po sa inyo kung gaano po, kaswitik itong mga taong ito. Walang kahirap-hirap. Diba? Walang kahirap-hirap. Kikita sila ng daan-daang milyong piso. Mabuti kung may pakinabang ang taong bayan, hindi po eh. Dagdag lang na bayarin at dagdag lang po na layer dito po sa ating pagpaparenew ng rehistro. Opo mga kapatid, mamaya po yan, abangan po ninyo. Ay papaliwanag natin ng masinsin na po para maintindihan po ninyo itong isyong ito. Think about it. Grabe. Kahisimula pa lang natin may pasabog ka na. Hindi ba? Hindi ka sabi ko Pero sa totoo yun stress talaga ito, sakit ng ulo ito kapag nalaman ng Pangulo kung saan ang gagaling itong 60 pesos na ito. Ang yayaman nyo na. Oo. Dami nyo ng pera. Oo. At sino ba may-ari ng kumpanyang ito? Yan ang pinakamainam dyan. Oo. Ang dami nyo ng kwarta, hindi kayo makontento. Hindi ba? Siguro talaga nakaka-addict ang pera. Gaano ba karaming perang kailangan nyo sa mundong ito? Di ba? Parang hanggat hindi nila nasisimot lahat ng pera, hindi titigil Oo. Oo. Babaunin niyo po ba yan? Sa baba? Sige, mga kapatid, ano po? Smile naman tayo dyan. Good morning! At inamin niya. Yes, Manong Ted, yes. We will consult first, etc., etc. Pahihinto po namin. So sabi ko nga sa kanya, so another case of implement now, consult later. Inamin niya. So natigil po ito. Nahinto doon. Oo. Kasi nga po, ito mga kapatid ay lumalabas na dagdag layer babayaran ng bawat motorista. So nahinto po ito mga kapatid. Nahinto, hindi natuloy. Ngayon, ito pong bagong LTO Assistant Secretary na si Ginoong Marcos Lacanilaw, klaruhin ko lang ito ho lang naman ikutob ko. Sa akin po, hindi ito pagkukusa ni Ginoong Lacanilaw. Ito po malamang ay iniuutos lang din sa kanya. Yan po ang kutob ko dito. Kasi ultimo yung kanyang memorandum, yung wordings nito at yung memorandum ng wordings nitong si Vigor, parehong-pareho. Opo. Ito ho yung in line with the directive ng DOTR. Okay? Yan din po ang laman ng kanyang memorandum, in line with the directive of DOTR. Tanungin mo si Secretary Lopez kung alam ito. Ako, duda ko po din sasabihin niya, hindi ko rin alam yan. Ito pong memorandum na ito. Ano pong sinasabi na naman po sa memorandum ni Marcos Lacanilaw? Ang sabi niya ito po yung naka-address sa Region 3 Director at sa mga Assistant Directors, etc. Okay, ang sinasabi po dito, parehong-pareho. Ang sabi po nila na magpatupad tayo without delay nitong proof of concept at implementation po ng online insurance certification validation process. Ang mithiin daw po, ensure the accuracy, completeness, and timeliness of motor vehicle information as per record in the LTO digital system.
prevent fraudulent submissions, representations, etc. etc. Meaning, ang kanila pong pananggalang dito ay yung po na naman daw na digitalization, yung automation para mawalan po ng fraud. Ano ba ang pinag-uusapang fraud dito? Dati-rati po, nung hindi pa ito automated, wala pa pong interconnection, ang mga nagpaparehistro po sa LTO nagre-renew, meron kang certificate of cover, either fake o kaya po naman ay ginamit na po sa ibang sasakyan, ginagamit ulit. Fraudulent. Tama? Kasi nga po, hindi ka automated eh. Wala kang kaalaman Walang sistema. yung tumatanggap Oo. doon sa nag-issue po ng Certificate of Cover at Insurance Commission. Wala pong informasyon sa central ng LTO doon sa insurance company na nag-issue ng COC o maging sa Insurance Commission. Tama? Kasi nga po, manual. So ano ang naging, kaya nga po, dahil doon, nagkaroon na po ng binabanggit ko na automation. Ngayon ho ba automated na po ito? Yes. Okay, so automated na. Kagaya po ng akin nabanggit kanina. Sa kasalukuyan po, ito pong koneksyon ng LTO at saka ng Philippine Insurer and Reinsurer Association at ng Insurance Commission ay interconnected na sa pamamagitan po ng LTMS Land Transportation Management System. Ibig sabihin, kung ikay magpaparehistro ngayon, sa ngayon po na wala itong DBP DCI na ito, kapag gumamit ka ng Certificate of Cover na iyan sa iyong pagpaparehistro, kahit na wala kang dalang papel doon sa kanila, at pag sinabi mong meron ka na, doon pa lang po mga kapatid, sa pag-press nila noong sasakyan mo, lalabas at lalabas na po yung detalye ng auto mo kung totoo nga na nakapagbayad ka na ng bagong insurance. Kasi po, madedetect ng system kung gumagamit ka ng fake, ng duplicate o fraudulent na dokumento na ginagamit ng Certificate of Cover. Kasi kung meron pong reported na mga fake, fraudulent o duplicate, lalabas at lalabas doon. Mag-aalarma doon, titimbre doon. Kasi kung ang katwiran dito po ng LTO ay laganap ito, saan, kailan at sino? Hindi po ba? Kasi ngayon mga kapatid, no? Ang gustong mangyari at ipinatupad nila sa ilang region, ang sinasabi nila pilot daw po ito. So kumbaga, gagaya po dati, testing the water sila. May magreklamo na naman kaya? Mag-iingay na naman kaya dito si Ted Filon? Meron kaya na naman pong aalma dito? Aba, nag-pilot sila, may bayad na kaagad. Kasi kung pilot, wala pang bayad. Testing pa lang eh. Anong patunay ko? Meron akong ebidensya mamaya ilalabas dito na meron na po mga nagbayad, 60 pesos. Dahil nga mga kapatid po, na ito po ngayon ay automated na. Lalabas po at lalabas ang fraudulent, ang peke dito po sa interface na ito. Ano ang purpose ngayon ng DBP DCI na ito? Insurance Certificate Validation daw. Magbabayad ka ng 60 pesos para po sa isang certificate na ibibigay sa iyo ng insurance agent na pupuntahan mo. Yung certificate na yan ay Certificate of Validation na nagsasabi na ikaw ay nagbayad na ng iyong insurance policy. Talagang hawak mo. Ano bang laman niyang Cabral files na yan? Bukod daw dito sa Cabral files, meron pa siyang ibang hawak. So, ngayon ang tao, naubos na ang pasensya. Ilalabas mo ba? Hindi mo ba ilalabas? Kasi kung ilalabas mo yan, bakit parang tila pinag-aabang mo kaming lahat na parang nga tayong nanonood ng series on Netflix? O kaya naman sa TV5, yung mga series na inaabangan nating gabi-gabi. May pakabog ng dibdib eh. Ba't hindi isang bagsak na lang? Kung ikaw